Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako din ay mayroong karanasan na hindi ko maipaliwanag. Nung una, akala ko yung purong aswang experience lamang ito. Pero sa dami ko nang napakinggan ng mga horror story na napapakinggan ko sa inyo at iba pang mga taga-horror narration, minsan ay naiisip ko na baka engkanto o anong klaseng laman lupa ito. 29 na taong gulang na po ako ngayon. Yung bahay namin, hiwalay sa mga kabahayan sa barangay namin. Malayo din po kami sa bayan. Siguro mga nasa 1 kilometro din. Noong mga panahon na ito, naglalakad po kaming lahat ng mga tao makapunta lamang ng bayan, pati sa papuntang eskwelahan. Yung bahay namin ay napapaligiran ng kawayan at iba't ibang mga klase ng puno. Wala namang masyadong malaking puno sa amin gawa ng inuuling namin ito. Ang tinatayuan ng bahay namin sa dulo ay mataas na kagubatan na at sa baba ay makikita mo ang kalsada ng kabilang barangay. Kumbaga, yan po ang boundary ng barangay namin. Sa kabilang barangay din ang kagubatan. Maraming punong kahoy na kung tawagin sa amin ay lunok. Sa amin pong mga Ilonggo yon. Kung hindi ako nagkakamali ay balete ang tawag nito sa Tagalog. Bali sa gubat na yon, makikita sa bahay namin ang isa sa mga pinakamalaking balete. May kalapit din itong puno ng malaking mangga. Dinadaanan namin yan madalas dati nung nag-aaral pa kami. Hanggang ngayon. Paminsan-minsan ay napapadpad pa rin kami doon, lalo na yung kalapit bahay namin kasi nandun nila nilalagay kapag araw ang mga alaga nilang hayop. Katulad ng baka, kalabaw. Pero sa haba ng panahon, misa sa amin ay wala namang may nakita o may nararamdaman na kung ano sa punong yon. Dati, nung buhay pa yung lolo ko ay sinubukan nilang magharana ng gabi sa punong ito. Hindi ko lang sigurado kung ilan sila ang nagharana doon. Medyo maliit pa ang puno nun. Hindi pa kami pinapanganak ng nanay ko. Ibig sabihin, nasa mahigit 32 taon na ang nakalipas gawa ng ang panganay kong kapatid ngayon ay nasa 32 years old na. Nung nagharana daw sila, ay may dumungaw sa kabila na isang magandang babae. Napakaganda umano at mahaba ang buhok. Nakasuot ito ng puting damit. Yan lang ang paraan ng pagkakasabi nila sa akin noon. Tinanong ko rin ang lola at yuhin ko na pinsan ng nanay ko kung totoo yun kasi isa siya sa mga sumama sa nagharana at parehas sila ng kwento sa akin. Nang makita daw nila ang babae ay hindi naman daw po sila natakot pero ang iba medyo nanginig. Ang sabi lang nila, tabi-tabi lamang at sinubukan lang umano nila kung totoong may naninirahang doon sa puno na yon. Bali ang mukha ng punong balete dati, hindi pa yun masyadong mataas. Parang kasing taas lamang umano ng 2 tao. Napakagara nga po dahil parang pinutulan ang dating puno na yon hanggang sa sumanga siya. Kaso lang, ang pinutulan na yun ay parang napapaligiran pa rin ng mga baging ng balete. Hindi ko rin alam kung sinadyang pinutulan ba talaga yon o ganyan lang talaga ang pagkakatubo nun dati. Mahigit 8 taon na ang nakalipas nang ang kapatid ko ay pumanaw. Nung nabubuhay pa po siya ay dumating po sa punto na lumala ang sakit niyang epilepsy. Parang nabaliw na ito. Nasa 21 taong gulang lamang siya nang namatay pero bago yon,
minsan ay hindi siya umuuwi ng bahay. At may mga panahon na may mga kwento na lamang siya na doon daw siya natutulog sa balete gawa ng napakalapad na mga sanga-sanga ng punong yon. Masarap umano ang tulog niya doon. Merong mga 3 araw na hindi naman talaga namin siya mahanap. Wala ring mga taong nakakakita sa kanya na dumadaan siya sa kalsada. Pati mga kamag-anak namin sa mga kabilang barangay, pinagtatanungan na namin pero wala talagang may makapagturo o may nakakita sa kanya. Pero makalipas ang 3 araw ay umuwi siya. Sabi niya, natulog lamang umano siya sa punong balete. Saglit na saglit lamang daw yon. Kumbaga para sa kanya, ilang oras lamang umano. Pero binaliwala lang namin at sinabi niya kasi nga na medyo may diferensya na siya sa utak nun. Mahilig din kasi sa mga magugubat na lugar. At pag-uwi nun ay marami siya mga iba't ibang prutas na dala minsan. Yung lupa o ang pinagtatayuan din ng bahay namin nun, dati din siyang naging kuta ng mga sundalong Hapon. Doon nila pinagdudukot ang mga sibilyang Pilipino sa amin. Marami din silang pinatay. Doon na rin inilibing ng lolo ko ang bangkay pero ngayon, mga puno ng mga mahogany at paper tree na doon at mga buko ang nakatayo. Dati daw kasi sabi ng lola ko, kapag gabi ay maririnig daw po nila na parang may humuhuni. Akala nila sila nanay lang pero kapag tinitingnan nila, mahihimbing naman daw po ang tulog ng nanay at mga kapatid niya. Maririnig kasi nila sir sa silong na akala mo may kung anong tubig na galing sa may sahig. Minsan, may mga iyak. Pero nawala din umano yun kalaunan. Dati din, habang pinapagawa pa nila ang dating bahay ng lola at lolo ko, up and down yun. Yung nasa baba na part open pa. May pumasok daw po na 2 napakalaking puting aso. Mga nasa 6 na talampakan ng taas nun. Pero parang inamoy-amoy lang naman daw sila sa loob ng bahay. At lumabas din ang 2 nilalang na ito. Hindi nga lang talaga sila nakagalaw sa sobrang gulat nung pumasok ang mga malalaking nilalang na yon. Yung naranasan ko naman, uso pa nun ang balitang Maria Labo. Nasa 8 o 9 na taong gulang ako noong mga panahon na ito. Grade 3 po kasi ako noon. Buwan ng Mayo. Siguro naman sa mga listener nyo, alam naman siguro nila kung sino si Maria Labo, di ba? Yung isang aswang na tinaga ng asawa niya dahil kinain niya yung mga anak nila. Meron po kaming maliit na chapel na pinamana ng kapatid ng lolo ko sa nanay namin. Medyo katabi lamang siya ng bahay namin noon. Mga 1 minuto na paglalakad ang layo. Bali kada hapon, kahit malayo ang mga bahay-bahay sa amin ay dinadayo talaga yung chapel namin. Araw-araw, kapag Mayo. Kasi nagaganap po sa amin yung Flores de Mayo. Ang ibang kabataan, nasasayahan kasi tinuturuan po kami ng mga rosary at may mga pagkain pa pagkatapos nun. Pag umaabot naman yung May 30, merong handaan. Parang merong fiesta doon sa chapel na yon. Mahirap lamang kami noong mga panahon na ito pero yung pinsan kasi ng nanay ko ay 20 years din na sunod-sunod na taon na mayor ng bayan namin. Kumbaga, malaki ang pamilya namin sa side ng nanay ko. Puro politiko. Ang nanay ko rin ay sikat sa kabaitan at matulungin na barangay kagawad. Proud po ako sa nanay ko sa bagay na yon. Sobrang bait sa mga tao lalo na sa mga kabarangay namin. Siguro mga 3 o 4 na beses ko itong naranasan. Iniisip ko talagang si Maria Labo noong mga panahon na yon. Ang sabi pa ng bombo radyo sa narinig ko, nakaputing t-shirt ito, nakaitim na leggings.
Sa likuran ng bahay namin ay may daanan po doon pababa sa maliit na sapa. Meron doon na 2 puno ng lanete. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag doon sa Tagalog. Basta mabango ang bulaklak na yon. Maliit yun na may 5 petals. Yung isa ay kulay puti at ang isa naman kulay pink. Kakasimula pa lamang nilang mamulaklak at madalang lang sa amin makita ng lanete na pink ang bulaklak nun. Kaya kahit ilang piraso lang ang bulaklak niya ay inaakyat ko talaga yon para makuha ang mga bulaklak nito. At sa kada pag-akyat ko, kung saan maabot ko na ang pinakaunang sanga ng punong yon, may bigla na lamang po na lalabas sa tarangkahan sa baba bago ang sapa sa ilalim nun. Isa itong babaeng nakaputi, nakapantalon ng itim pero hindi ko maaninag kung jeans ba yon o leggings. Gawa ng bigla na lamang siyang mawawala. Lalabas na lamang siyang bigla, sabay sindi ng lighter na parang flashlight yung laki. Parang isang kuskus niya lang ng lighter na yon. Mawawala na lamang siya. Meron ding mga gabi na maririnig ko siya sa loob ng bahay namin. Ang pwesto po ng bahay namin pagpasok mo ay malaking sala yon at puro lang lupa. Galing sa pintuan, straight sa hagdanan na gawa sa kahoy. Malapad po ito. Tapos pag-akyat mo ay maliit na balkonahe na. Tapos pintuan naman ang sala sa may taas. Sa kanang bahagi ng sala na yan ay may kwartong maliit lang. Sa harapan ng kwarto na yon ay kainan na namin. Sa kanang bahagi naman nun ay may hagdan din po doon na gawa lamang sa kawayan, pababa sa sala sa baba. Kapag padiretso naman ang papuntang kusina, 2 ang kusina namin. Sa taas na yon at ang isa ay nakadugtong lang din sila pero may hagdan naman pababa katabi din ng sala sa may baba namin. Noong mga panahon na yun ay magkakasama po kaming natutulog sa sala sa taas. Yung uluhan namin, nasa kwarto banda. Sa paahan namin ay meron 2 bintana na ang takip gawa sa yero at sliding po ito. May katre po kami sa paahan namin kung saan nandyan nakatambak ang mga nilabhan naming damit. Ilang beses itong nangyari sa akin. Na kapag gabi, maririnig ko ang babae na yon na para siyang may hawak na maliit na stick at ginagamit sa pagpapatik-patik. O ewan ko ba, baka daliri niya lang din ang ginagamit niya kasi hindi ko siya makita dahil madilim. Papalit-palit niyang ginagawa yun sa yero na bintana sa katre sa sahig. Tapos ay dadaan yun sa gitna namin ng kapatid kong lalaki na namatay na. Meron kasi kaming parang espasyo sa pagitan namin para sa mga dadaan kapag gusto nilang umihi sa kusina. Maririnig ko na lamang ang mga yapak niya sa may banig. Hindi din ako nakagalaw niyan. Mata ko lang ang maigalaw ko pero hindi ko rin maibuksan. Sobrang liit lamang ang makikita ko. May mga liwanag ng buwan na lumulusot sa dingding namin. Hanggang sa huling gabi niyang nagparamdam sa akin noon. Yung lola at kapatid ko na lalaki naman nasunod sa namatay at bago ako, dun sila natutulog sa kainan. Katabi po nila yung aparador lang kung saan doon namin nilalagay ang mga pagkain namin dati. Hindi uso ang ref nun eh. At wala pa naman kaming kuryente noong mga panahon na ito. Binubuksan at isinasara ng nilalang na ito ang pintuan ng aparador. Paulit-ulit yon. Pabilis ng pabilis at malakas pero ang pinagtataka ko lang, hindi man lamang nararamdaman ng kapatid ko at ng lola ko. Bago lumisan yung babaeng yon, binuksan niya yung lighter niya at parang nilapit sa mata ko. Akala ko nga ay nasunog ang mga pilik mata ko pero wala naman.
At bago siya lumusot sa dingding namin na kawayan palabas, narinig ko na parang nabasag ang kristal ng lighter niya nung bumagsak ito sa sahig namin. Yun na rin ang huling pagpapakita niya sa akin kahit umakyat pa ako ng puno ng lanete. Hindi na rin siya nagpapakita nun. Siguro dahil tapos na ang Mayo. Ikinuwento ko ito sa kanila sa bahay pero parang hindi naman sila naniniwala. Gumagawa lamang daw ako ng istorya. Pero parang si Lola lamang atang naniniwala sa akin o sadyang mahilig lang talaga siyang makinig sa mga kwento ko kasi close kami ng lola ko noon. At ako yung madaldal na palakwento sa kanya. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. At sa lahat ng tagapakinig ng channel nyo. Isa ako sa mga tumatangkilik sa inyong mga istorya. Noong mga panahon na yon, wala na ang lolo ko. 1 taong gulang pa lamang ako ay wala na siya. Nung nasa 8 taong gulang rin po ako, grade 3. Maliit pa ang mga kapatid ko. Ang sunod sa akin ay 3 taong gulang at kalahati pa lang. May nakita akong hugis tao sa silong ng aming kainan. Mga 2 gabi din yon. Tinuro ko ito sa kanila. Nakita naman nila nanay pero anino lamang ang naabutan nila noon. Sobrang itim niya. Sobrang dilim din ng mga panahon na ito. Sumunod na gabi ay nakita ko na naman ulit pero nung nalaman niyang palagi ko siyang tinitingnan, halos hindi siya gumagalaw. Nung sinabi ko ito sa mga magulang ko, bago pa naman nila natingnan nito ay tumakbo na ito palabas. Kahit na wala naman siyang dadaanan doon. Walang sira ang pintuan ng silong namin. Napagalitan pa ako ng papa ko gawa ng gabi na daw, hindi pa ako natulog. Nung kakapanganak ko naman, taong 2014, siguro nasa 3 buwan pa lamang ang anak ko noon. Bago na rin po ang bahay namin. Pero gawang kawayan pa rin ito. 3 kami sa bahay. Si Papa, ako at ang anak kong 3 buwan pa lamang. Gabi na noon, uminom si Papa at nakipagkwentuhan sa akin kaya mga alas 11 o alas 12 na rin ata noong mga panahon na ito na natapos kami. Umakyat na kami ng anak ko sa kwarto. Si Papa, natutulog lamang sa papag sa kainan namin. Balik kapantay ng sala ang kwarto namin ng anak ko. Sa papag o bira na tinutulugan ni Papa, may espasyo doon sa labas na gap sa pagitan ng kwarto namin at ng kusinang ito. Nung nakahiga na po si Papa, narinig na niya na parang may tao sa labas ng bintana namin noon. Hindi niya rin makita gawa ng nakatakip din ng maitim na tarapalang papag na yon. Nagdahan-dahan si Papang bumangon. Kinuha ang malaking itak at flashlight niya. Dahan-dahang pumunta sa pintuan ng kusina. Bigla niya itong sinipa. Sabay pa ilaw ng flashlight niya doon. Naabutan niya umano ang malaking aso na nakadungaw sa kwarto namin. Nakatago ito. Ang posisyon niya, ang 2 paa niya na nasa likuran sa baba lang pero ang isa parang nakatukod na rin ng 1 hakbang sa may dingding. Ang 2 niya namang paa sa unahan ay nakatukod sa dingding ng kwarto at pinipilit na makita kami sa loob ng kwartong yon. Kulay abo ito. Wala naman pong aso na ganun sa aming barangay kasi halos alam namin ang mga aso sa amin eh. Nung makita daw yun ni Papa, tumakbo siya papuntang kawayanan. Hinabol ni Papa ang aso pero bigla na lamang itong nawala. Simula pa dati, high school pa lamang ako. Madalas na akong bangungutin. Yung gising ang diwa ko pero hindi ako makagalaw. Yung mga mata ko ay may dilat ko lamang ng konti. Wala ding boses ang lumalabas kapag sumisigaw ako.
July 2019 noon. 2 buwan ako sa accommodation sa Taguig. Nasa lugar po kami na halos puro kapatid nating mga Muslim ang nakatira doon. Dating may minasaker umano sa bahay na tinutulugan namin na ginawang accommodation. Mga mahigit 50 po kaming nandoon. Ang daming kwento na merong babaeng nakaputing dumadaan daw doon sa mga paahan nila pababa ng hagdanan sa first floor kung saan kami natutulog. Minsan naman, may mga umiiyak umano na bata sa isang room at sa kabilang room naman ay umiiyak na babae. Meron pa daw na pagdilat ng kasamahan namin noon. Nakakita siya ng malaking itim na anino. Sa katagalan ko sa accommodation na yon, ako lagi ang natutulog ng huli. Mahilig kasi talaga ako magpuyat. Pasaway din kasi ako. Bawal na kapag gabi ang cellphone pero alaw ako sa paggamit kasi ako yung nagluluto ng kanin at naglalagay ng mga kanin sa stereo box para sa mga aplikante na may mga transaction. Matatakotin din ako minsan pero marunong pa akong lumaban sa takot kaya malakas daw ang dungan ko. Isang madaling araw, ako lang po ang gising noon. Nagsaing, nagayos ng mga baon. Hindi ko na inistorbo ang mga kaibigan kong tumutulong sa pag-aayos ng mga baon namin noon. Bukas ang ilaw sa sala, kaya tinakpan ko siya ng nakahanger na kulay dilaw na t-shirt. Mga bandang 3:00 na madaling araw, nakatulog ako. Maya-maya ay naroroon na yung pakiramdam ko na hinuhupa o binabangungot na naman ako nun. Napulikat ang mga binti ko na medyo nakaangat ng konti sa pader. Dikit-dikit din po kaming nakahiga. Sa uluhan namin ay may isa kaming kasamahan na nandun siya ako matulog. Iniikot ko ang mga mata ko. Kung titingnan ako, sir, nang makakakita sa akin ay parang nakapikit lang talaga ang mga mata ko noon. Pero sa parte ko, para bang nakikita ko ang paligid. Hanggang sa pagtingin ko sa taas, nagulat ako nang makita ko ang isang babae na nakaupo at nakatingin mismo malapit na malapit sa mukha ko. Normal lamang itong nakaupo sa gilid ng katabi ko dahil magkadikit kami ng kaibigan ko na yon at wala talagang espasyo sa gitna namin. Doon ito nakaupo sa gilid ng katabi ko. Bagyang nakatukod ang mukha niya sa akin noon. Hindi ko nakikita ng kabuuan ng mukha niya na parang purong itim lamang. Blanco. Napasigaw ako ng wag, wag. Pero ang narinig ng mga kasamahan ko, 2 ungol lamang daw po yun. Naggaling sa akin na sobrang lakas. Rinig na pati sa second floor ang sigaw ko. Sabi ng katabi ko, siniko ko umano siya ng 2 beses nun. Kaya siya nagising ng gulat at hinampas ako. Ang buong akala niya ay galit ako sa kanya. Paghampas niya umano sa akin ay dumilat ang mga mata ko pero nakatitig pa rin ako sa kawalan. Which is nakatingin ako sa babaeng nakaputi. Bagsak ang buhok na parang hindi nakaligo nun. Mga ilang segundo din po yun bago siya nawala sa paningin ko. Ang sabi ng mga kasamahan din naming mga aplikante na nakakakita at nakakaramdam ng mga ganyan, yan din umano ang nakikita nila na dumadaan sa paahan nila, sa baba at aakyat sa may hagdanan. Si Ate Judy po ay tubong Manila. Ang asawa niya taga Antique talaga. Pero hindi ko alam kung saan sa Antique nun. Hindi ko na naitanong. 2004 nang umuwi sila ng Antique. Dala ang lahat ng gamit nila at ang 1 taong gulang nilang anak. Iisa pa lamang ang anak nila noong mga panahon na ito. Pagdating nila,
hindi nila inasahan na lumang-luma na talaga ang bahay na nadatnan nila doon. May malaking butas sa dingding, tabingina at gawang kawayan lamang ito. Pero hindi naman daw siya nadismaya gawa ng mahal niya yung asawa niya. Kahit papano ay mahilig na talaga siya magbasa ng Biblia noon. Christian din po siya pero hindi siya Catholic. Parang ibang relihiyon niya. Ang mga kalapit bahay nila ay puro na daw simentado ang bahay at halos may mga second floor daw ito. Halos lahat umano ng mga bahay doon inaswang na. Yung lagi silang nakakaranas na may aswang sa paligid. Maliban kila Ate Judy. Ang kalapit bahay nila sa kabilang kalsada lang sa dulo. Isang umaga ay pinuntahan sila ng kapitbahay nilang lalaki noon. May anak din sila mga 1 o 2 taong gulang. Tinanong sila Ate Judy kung inaswang din ba sila. Sagot ng asawa niya, hindi. Siguro dahil mahilig magbasa ng Biblia at palaging nagdadasal si Ate Judy. Kaya takot umano ang aswang na aswangin sila. Kumaga protektado sila sa basbas ng Panginoon. Nung narinig din yun ni Ate Judy, sinagot niya ito ng pabiro na, paano kami aswangin Takot yung dumapo sa bubungan namin. Sigurado diretso sa loob ng bahay ang bagsak nun. Bulok na yung bahay nila Ang kalapit bahay nila na yun, sir, nagkwento na gabi-gabi na lamang silang hindi makatulog ng maayos dahil nagkakasakit ang anak nila. Grabe umano ang iyak kapag gabi nun. Maririnig nila lagi na may kumakaluskos o may dumadapo sa bubungan nila. Lumipat na rin sila sa bahay kubo nila. Nagbabaka sakali na baka tumigil na ang aswang pero kinagabihan ay sinundan naman sila sa bahay kubo nila. Hindi ko na naitanong kung ano ang ginawa nila pero tumigil na ang pang-aswang sa kanila noon. Sa pagkakaalam ko ay wala namang may nangyaring masama sa anak ng kalapit-bahay nila. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik ng Manila sila Ate Judy. Hanggat bumalik naman sila ng Antique. 4 na buwan na siyang buntis noon. Doon naman sila nalagi sa bundok na parte ng lugar nila sa Antique. Nung bago-baguhan pa lamang siya ay umaabot ng 1 oras ang tagal ng paglalakad niya. Pero habang tumatagal, halos wala pang kalahating oras, nakakarating na siya doon. Isang gabi, parang may naririnig siya na parang grupo ng kulto na kumakanta. Pero napakalayo ng mga boses nito. Sabi pa niya, parang pinalitan daw siya ng vision ni God na parang maliwanag sa mata niya. At doon niya nakikita ang mga kultong kumakanta. Kahit daw nakikinig ng radyo ang tatay ng asawa niya, naririnig niya pa rin umano ang mga kanta ng mga yon, kahit sobrang hina pa. Maya-maya ay may nararamdaman siya sa ilalim ng silong nila kung saan talaga siya nakahiga. Noong mga oras na yon, gising pa silang lahat. Anak niya na panganay, asawa niya, tatay ng asawa niya at kapatid na babae ng asawa niya. Nasa 22 anyos pa lamang si Ate Judy doon. Ganon din ang kapatid ng asawa niyang babae. Sabi ni Ate Judy sa asawa niya, "Narinig mo yon?" Ang sagot ng asawa ni Ate Judy, "Hindi ka ba natatakot?" Tumawa lamang si Ate Judy at sumagot na, "Bakit naman ako matatakot?" Umusog si ate sa gilid banda ng kwarto. Isa lang din ang kwarto ng bahay na yon, at yun lang ang may silong. Sumagot ang kapatid nitong babae na, "Manahimik kayo, makinig kayo, pakinggan nyo." Naririnig nila na parang may umuungol na hingal na parang galit na galit at pigil hininga nun. Tumayo ang asawa ni Ate Judy at kumuha ng itak. Tinusok-tusok ang siwang ng sahig. Pagtusok nito ng itak ay
meron silang narinig na malakas na eknon. May tumakbo palabas ng silong. Kumuha pa sila ng mainit na tubig at sabay saboy dun sa baba ng silong nila. Nung lumabas yon, sinubukan pa nilang habulin pero wala na silang nakita na kung ano pa. Yun na din ang huling pagpaparamdam ng kung anong nilalang kay Ate Judy. Dahil pagkatapos nun, hindi na ito naulit pa. Maraming salamat Sir Seth kung sakaling mabasa mo itong karanasan na ito. Hindi ba ganon kadetalyado o nakakatakot? Kung sakali man, maraming salamat.